Kumusta, sir? May-X-ray na ako. Kami ngayon sa Makati Med, dinala namin si DF kasi hindi na po niya kaya. Kasi nga, may isang linggo na rin po kasi yung trangkaso niya. Then, yun, nanghihina po siya. So, mga kababayan, sama-sama po tayo ipanalangin natin si DF na recover na mabilis. Yun po. Sana po patuloy niyo po kami supportahan. Pagpanalangin niyo po kami sa ating Panginoon para mabilis po siyang makarecover. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat po kayo lahat. Thank you po. So yun po mga kababayan. Binigyan na naman ng tinarukan na naman siya ng gamot pangpatulog daw yun para makapagpahinga yung katawan niya. So yun nga, inaantay natin yung mga result niya lahat, dugo, urine, sa mga test na ginawa sa kanya. So yun ang inaantay pa natin is yung para sa x-ray niya tsaka dun sa x-ray niya dito. Kasi yun nga yung madalas niyang sinasabi na masakit yung dito niya talaga, bababa hanggang likod. So yun po, inaantay na lang po natin para malaman natin yung result. At yun, nakatulong na si DF kasi nga pinurutan naman siya. So yun mga kababayan, update lang po tayo kung itong kalagayan ni DF at mga po ang panalangin niyo po para sa kanya. Ngayon pa lang po is nagpapasalamat na po ako naman sa inyo sa mga panalangin na binibigyan niyo po. Yun po, update na lang po tayo mga kababayan, mga kabarangay. Maraming salamat po. Good morning sa atin lahat mga kababayan. Bago ang lahat, maraming salamat po sa ating Diyos Ama. Nakalabas na po ako. Ito, pauwi na po kami. Nihintay lang si Mami Rochelle, may pinili lang sa Mercury. Bumili siya ng tubig. Pero sa gamot naman mga kababayan, okay na po. Huwag po kayong mag-alala mga kababayan. Wala naman masyadong malalang sakit. Kumbaga, gawa lang po ng sobrang pagod at puyat na ulanan, kaya medyo bumagsak yung yung immune ko. Sabi ng doktor ko na over fatigue, kaya sabi ni Doc at least 3 days sa bahay. Kaya thanks to God, ganun lang po. Sa lahat ng nagdasal, nagpray, maraming salamat po. I-announce ko po na I'm okay na po. Okay na po ako. Kailangan lang talaga magpahinga. Salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Salamat din po sa lahat ng mga nag-assist sa amin sa ospital. Babait sila, hindi ko akalain. Pati yung mga staff is kilala nila tayo. Sabi nga nila magpahinga daw ako. Nagasupport din sila. Nung unang araw na dating ko doon, akala ko wala lang. Pero nung pangalawang araw, kilala pala nila ako. Nahihiya lang silang batiin ako. Kasi alam nyo naman, nung unang dating ko doon talagang medyo nakasimangot pa ako dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Pero nung pangalawang araw, I'm okay na. Kasabay-sabay po kasi yung ubo, puyat, and then yung galing kami kay Dangdang nakaraan talaga yung pag-uwi namin, naulanan ako. And then Makati, and then bumalik kami kay Kuya Oliver. Dahil nagkasabay-sabay po talaga. Kaya medyo bumigay yung aking resistensya. Kala ko kaya ko. Kaya ngayon I'm okay na. Ito, pauwi na kami sa bahay. Sa lahat po ng nagdasal, maraming salamat sa aking family. Hindi naman na sila pumunta, alam naman nila.
minor lang. Diyan naman si Mami Rochelle. Sa mga kapatid ko, maraming salamat sa mga nag-message, nag-alala. Huwag na po kayo mag-alala. Sabi nga ng doktor, 3 days from now, papahinga lang daw po ako sa bahay. So, okay naman. Kain daw ng masustansya, prutas, vegetable. Yun lang. Sa mga result naman, x-ray, kasi nagtaka talaga ako, natakot ako kasi sakit sa batok, sakit yung likod, buong katawan. Yun pala dahil po yun sa sa sobrang puyat, sobrang pag-iisip. Kasi ako yung taong gagawin palang bukas, iniisip ko na ngayon. Ang laking kumbaga, lumakas na po ako nung na-check nila lahat. At syempre, nung nasabi rin ng doktor na clear lahat, lumakas ako. Tsaka yung mga sinaksak na gamot, sinabi ko kay Dok kasi gusto ko lumakas ako, kaya yun. Binigay na gamot sa akin, tinutusok-tusok lang ni Dok. Pinapadaan sa aywan, hindi ko alam. Ay, salamat po, salamat. Tsaka shout out kay kay Chef Al. Nakita ko yung kapatid niya dun sa ospital, nagulat ako. Dati kong kasamahan sa trabaho. Chef Al, ayan, thank you so much sa pag-aalala mo. Maraming salamat. Lahat po ng mga kagaya kong content creator, mag-ingat po tayo. Health is wealth, sabi nga nila. Pero yun nga, pag bata pa tayo, minsan ini-ignore natin yan dahil lagi natin nasa isip na kayang-kaya natin malakas, pero mali pala. Kasi kala ko talaga hindi ako tinatablan eh. No? May konting sipon pa rin, pero sabi nga ni Doc, okay na. Maraming salamat sa kayong nagsabing scripted, nagkakamali ka kabayan. Kita mo naman, tinusok-tusok na ako ng malalaking karayom eh. Saka hindi po pwede mag-script si Daddy Frankie, hindi po namin gawain yan. Hindi ko ilalagay sa biro-biro, hindi ko pwede paglaruan ng aking kalusugan. Unang-una, hindi namin gawain yan. Saka yung nagsabi na tanggalin ang salamin para makatotohanan pag natulog. Alam nyo po mga kababayan, yun yung unang araw na pagdating ko doon, kasi hapon kami dumating doon, tapos hindi pa maayos yung room namin, wala pa si kumbaga maya may dumarating, kinakausap ako kasi paiba-iba eh, kukuha ng dugo tapos maglalagay ng gamot, iba papalit-palit. Hindi ko na iniisip na tanggalin pa yung salamin na nagpapahinga, natutulog, kasi maya may kakausap sa'yo. Hindi naman totally tulog na tulog kasi mga kababayan, parang pinapahinga ko lang yung sarili ko, gising yung diwa ko. So pagtatanggalin ko pa yan, kumbaga saan ko pa ilalagay, hindi pa komportable ako nung time na yun, no? Kaya ganun lang po, huwag po kayo mag-alala, hindi po ako nasasaktan or what. In-explain ko lang din, walang time para mag-script ang Team Daddy Frankie. Ang dami namin pwedeng i-upload na makatotohanan at maayos, no? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, at syempre thank you kay God. Okay na naman tayo. 3 araw lang, bablog kami ulit. Salamat din kay Kuya Jesse, siya po yung kasama ko dito na hindi niya ako iniwan, kaya kay Mami Rochelle. Kasi ang Team Daddy Frankie naman talagang pinagbilin ko na ituloy nila yung trabaho. Kaya thank you rin sa aking team na nandoon sa Pangasinan, at babiyahe sila ngayon kasi check up ni Ate Dangdang ngayon. May nakakuman pa rin akong gagawin. Maraming salamat po, and God bless po. Bye-bye.